Matagal ko na sinasabi dito sa channel ko na napakadaling mag-utos, napakadaling magreklamo, napakadaling magturo ng daliri sa kung sino dapat yung magbago. And those are done usually for bravados. Papasikat lang sila na, wow, ang galing nitong taon to, nakaisip ng magandang solusyon. Pero yung solusyon kasi, it involves other people doing most of the work, most of the changes. Tapos, pag gumana ang labas, antimano, kukunin nila yung glory na, ako nakaisip niyan. So that's how social media influencers, political commenters nowadays are doing, which makes them look good, but in reality, they are doing nothing. Ito yung isa sa best example na kung saan paano mo mababago yung sitwasyon sa paligid mo. Nang hindi ka nag-uutos sa ibang tao, nang hindi ka nagrereklamo na dapat may magbago bukod sa'yo. Diba? And this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Paano mo madadagdagan yung mahihirap sa UP or sa mga state universities nang hindi mo tinatanggal yung competition from the middle class up to the upper class? Democratizing educational materials. Imbis na paluhurin yung mga burgis, bigyan ng tuntungan yung mahihirap. Ang ganda ng solusyon, democratizing learning materials. Ibig sabihin nun, gagawin mong mas accessible yung learning materials para sa mga hindi kaya or para dun sa mga nahihirapan. And how are you going to do that on your own? 'Di ba? Nang hindi ka nagrarally, nang hindi ka nag-e-ed sa revolution, nang hindi ka naninira ng gobyerno, you could build your own channel. 'Di ba? Dedicate your channel in teaching those people the things that they need to learn para umangat yung buhay nila. Hindi mo kailangan magmura, hindi mo kailangan magsisigaw, kailangan mong kumilos. Tapos yung mga influencer na fina-follow nyo, ang ituturo nila, mahina ka. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo, akong magtatanggol sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako magiging boses mo. And hence, yung pagiging inferior nila, imbis na unti-unting nawawala, by giving them tools or skills para umangat, ginawa mo, pinaasa mo sila sa'yo. And the worst part there is that yung inferiority complex nila, finifeed mo dahil nga yung image na gusto mong i-build sa mga tao, tagapagligtas, savior, white knight. Now, kung mangyayari ito, more students will pass and outperform yung mga burgis. Ang ganda, yung tulong na ginagawa niya, yung klase ng tulong na hindi niya kailangan magreklamo, hindi niya kailangan mag-utos sa iba, hindi niya kailangan maging entitled. She is doing the help with the things that she has. Yung own resources niya. Pera, internet, oras niya, and higit sa lahat yung utak niya. And yung ibang influencer, ano yung tulong na sinasabi nila? Yung tulong na, mahina ka, huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo, akong magiging boses mo. Yung mga ganong klase na nag-feed ng inferiority complex. And in turn, 'di ba? Namimihasa na yung ibang tao na umaasa na lang sila sa ibang tao for the improvement of their lives. Yan ang dangers ng mga pinaggagawa ng mga influencer na nagcha-champion ng mahirap kuno, pero ang totoo, pinapataas lang nila or hinahada lang nila yung ego nila to become
the savior of those poor people. Kung may bagay man na bumubuliglig sa utak ko, araw-araw at tuwing gumagawa ako ng libreng educational content, it's that. Naaabot ba niya yung dapat niyang maabot? Kasi alam ko na kung gagawin kong libre ang lahat, kahit yung mga mayayaman, matutulungan din. Wala namang masama tumulong sa kahit na sino regardless of their socio-economic status. Mayaman, mahirap, bilyonaryo, milyonaryo. All of us at some point need some help. And bakit mo ipagdadamot yung tulong na yun, i-discriminate yung certain groups para lang mas umangat yung ibang grupo? Kasi meron pa rin silang access sa internet, gamit, magulang na supportive, oras. Bagay na wala yung mahihirap. Ano pang problema ko? Hindi yun sapat. Alam ko yun. Pero konti man yung nakikita nyo na berdeng beads dyan, at least meron. At kaya ko sinasabi yung mga ginagawa ko na effective ay para sana magawa nyo rin. Bang! Ang ganda nung ginawa niya. Hindi man sapat yung tulong na ginagawa niya, tulong pa rin yun. 'Di ba? Ang gusto kasi ng mga influencer na yan, yung one day, 360, magbabago yung buhay ng mahirap. Hindi na sila mahirap after that. Ang problema doon, hindi naman instant yung pagbabago. Dahil ang isa sa problema ng mahihirap ay yung mindset nila. So, hindi mo mababago yung mindset ng isang mahirap sa pagkonsinte ng mga bagay na ginagawa nila para maging mahirap. O diba, anong mas madali? Mag-call out or gumawa ng lesson? Magmura? Magsisisigaw na kung ano dapat yung mangyari? Ano yung ideal na senaryo na dapat mangyari? Or gumawa ng reviewer? So, people like to go doon sa pagko-call out because it's the easiest and yung pinaka-heroic way of showing people that you are good without the results. Yung call out na yan, they are just hoping one day kung ano man yung kino-call out nila mangyari or magkatotoo. And that's just wishful thinking. Gawin nyo rin. The other suggestion I made, community support. Perks. More students will pass. Kasi hindi man supportive ang pamilya nila, supportive yung komunidad nila. Of course, hindi yan sapat. At nakakainis kasi tayo na naman. Pero let me tell you a story of one of the kids who attended yung CET review namin earlier this. Actually, ang ganda nung sinabi niya dito sa buong video na to, but we are going to cut it short and continue it to the next episode. And hopefully marami kayong natutunan dito. This is Pinoy Extreme. See you on the next episode.